Sa isang liblib na sityo sa bayan ng Norsgaray sa Bulacan, may isang bahay na hanggang ngayon ay kinatatakutan ng mga tao. Nakatago ito sa likod ng kagubatang madalas balutin ng ulap tuwing umaga. Parang sinasadyang ikubli ng kalikasan ang isang lugar na punong-puno ng lihim at lagim. Ang bahay sa sitio San Isidro ay hindi basta lumang bahay. Isa itong bahay na pinamumugaran ng mga kaluluwang hindi matahimik, mga kaluluwang dumaan sa karumal-dumal na kamatayan. Noong taong 1982, lumipat sa bahay ang pamilyang Alvarez. Si Mang Rogelio, isang retiradong inhinyero sa Maynila. Ang kanyang asawa, si Aling Teresa, at ang kanilang mga anak na sina Mark, Joanna, at Emil. Sa unay tila payapa ang buhay nila sa sityo. Sariwa ang hangin, mababait ang mga kapitbahay, at malawak ang lupain sa paligid ng bahay. Ngunit pagkalipas lamang ng 3 buwan, nagsimulang maranasan ng pamilya ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Una, si Emil, ang bunsong anak, ay nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi nila nauunawaan. Parang luma at banyaga ang wika. Ang sabi niya, tinuruan daw siya ng isang matandang lalaki sa may puno ng balete. Madalas din nilang marinig ang mga yabag ng mga taong nakapaa tuwing gabi. Sa sala, parang may palaging naglalakad. May mga basag na gamit sa kusina sa umaga, pero gayong wala namang bumababa kahit isa sa kanila sa gabi. Si Joanna naman, nagsimulang pagparamdaman ng babaeng nakatayo sa hagdan. Nakatingin lang sa kanya ito habang siya'y natutulog. Dahil sa sunod-sunod na kababalaghan, nagtanong-tanong si Mang Rogelio sa mga matatanda sa sityo. Doon niya nalaman ang isang kasaysayan na ikinubli nung panahon. Ayon sa mga matatanda, ang bahay sa sityo sa San Isidro ay dating pag-aari ng isang mataas na opisyal noong panahon ng giyera. Ginawa itong kampo ng mga sundalong Hapon. Ngunit sa likod ng katahimikan ng sityo, may madilim na lihim. Dito raw isinagawa ang mga pagpatay at paglibing sa mga pinaglaroang bihag. Karamihan ay babae at bata. May silong daw ang bahay na ngayoy tinabunan na. At sa lugar na iyon, pinatay at ibinaon ang isang pamilyang pinaghinalaan ng pakikipagsabwatan sa mga gerilya. Sa huling gabi, bago sila pinatay, narinig daw ang matitinis na sigaw na hindi nawala kahit matapos ang giyera. Matapos ang pagkakadiskubre ni Mang Rogelio sa kasaysayan ng bahay, tila mas lalong tumindi ang mga kababalaghan. Isang gabi, nawala si Mark. 3 araw siyang hinanap ng buong sityo. Natagpuan siyang nakaupo sa ilalim ng puno ng balete. Tulala, duguan ng mga kuko, at pabulong na inuulit ang salitang, "Huwag mo kaming iwan,
huwag mo kaming iwan. Kasunod nito, si Aling Teresa ay nagkasakit. Laging ginalagnat, nanginginig, at parang may kausap na hindi nila makita. Si Emil ay muling nagsalita ng lumang wika. Pero sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pag-ukit sa pader gamit ang kutsara, mga simbolo at numero na hindi nila maipaliwanag. Hanggang isang gabi, si Joanna naman ang nawala. Nahanap siya kinabukasan sa lumang bodega sa likod ng bahay. Nakabitin sa kisame, nakangiti, pero bukas ang mga mata na parang may gustong sabihin. Sa tabi niya, may kandilang pula at kulay asul. At sa sahig, nakaukit ang salitang Hapon na ang ibig sabihin daw ay parusa. Pagkatapos ng insidenteng iyon, iniwan ng pamilya Alvarez ang bahay. Hindi na sila buling bumalik. Naging abandonado ang bahay sa Sitio San Isidro. Tinabunan ng damo, natakpan ng lumot, at ginawang pugad ng mga ibong uwak. Pero ang mga kaluluwang naiwan doon ay hindi pa rin matahimik. Minsan, may mga kabataang nagbabaka sakaling gumala roon. Ngunit sa tuwing may kasama sila sa bahay, may nawawala. At sa paligid ng lumang balete, sa likod ng lumang bahay, laging may bagong hukay sa lupa. Parang may inilibing. At sa tuwing dadaan ka sa harap ng bahay, maririnig mong bumubulong sa hangin. Isang pamilya pa, isa pa lang ang kulang. Pagkaraan ng maraming taon, naging urban legend na ang kwento ng lumang bahay sa Sitio San Isidro. Sa mga kwentuhan ng mga kabataan tuwing hating gabi, laging may nagsasabi na kapag tumingin ka raw sa bintana ng ikalawang palapag, may makikita ang isang pares ng matang namumula. Tumitingin din pabalik sa'yo. Isang araw, isang estudyanteng babae mula sa Maynila ang napadpad sa sitio. Si Clarice, graduating student ng isang kilalang pamantasan, ay nagsagawa ng pananaliksik tungkol sa mga abandoned houses na may kasaysayang madugo. Narinig niya ang alamat ng lumang bahay sa Sitio San Isidro mula sa isang lola sa palengke ng Norsagaray. At agad siyang na-curious. Binalaan siya ng mga lokal, pero hindi siya nakinig. Matapang si Clarice. Sabi niya, walang multo. Ang lahat ay may paliwanag. Dinala siya ng isang tricycle driver malapit sa lugar. Pero hindi na siya sinamahan paakyat. Hanggang dito lang ako, wika nito. Kung gusto mong umakyat, ikaw na lang mag-isa. Pero magdala ka ng asin. Hindi siya naniwala. Habang papalapit siya sa bahay, dama niyang parang lumamig ang paligid kahit tirik ang araw. Tahimik ang lugar, parang patay ang hangin. Nang buksan niya ang pinto, agad siyang sinalubong ng alikabok at amoy ng luma at nabubulok na kahoy. May dala siyang kamera, recorder at journal.
Pinagmasdan niya ang paligid. May mga luwang larawan pa na nakasabit sa dingding. May upuang yupi na parang may bumagsak dito. At sa gitna ng sala, may lumang altar na may kandilang kulay itim. Walang pangalan, walang rebulto, pero may markang inukit sa kahoy. Isang hugis mata. Sa unang gabi niya roon, tinira niya ang bahay bilang bahagi ng dokumentaryo. Habang nagre-record ng boses, may biglang narinig ang recorder. Isang huni na tila ba isang batang umiiyak. Nang i-replay niya, malinaw ang boses. "Ate Clarice, tulungan mo kami." Wika ng boses. Pero wala namang ibang tao sa paligid. Sumunod na gabi, nagsimula na siyang managinip ng isang batang babae na duguan ng damit. Hawak-hawak siya at humihiling ng tulong. Sa panaginip, may itinuro ang bata, ang ilalim ng altar. Kinabukasan, tinanggal ni Clarice ang kahoy sa ilalim ng altar. Doon niya natagpuan ang isang lumang kahon na may lamang lumang diary, isang silver pendant at ilang larawan ng isang pamilyang hindi niya kilala. Sa hulihan ng diary, may nakasulat, "Kung binabasa mo ito, ibig sabihin, ikaw ang huling pag-asa. Ikaw ang may ikatlong mata. Maaari mong makita ang totoo. Palayain mo kami. Basagin mo ang mata." Ang sabi sa nakasulat. Habang binubuklat niya ang diary, biglang humangin ng malakas sa loob ng bahay. Umailan lang ang mga papel at nang tiningnan niya ang altar, lumitaw ang mata sa gitna nito. Hindi na ukit, kundi isang totoong mata. Nakatingin sa kanya, umiikot at parang sinusundan ang bawat galaw niya. Bigla siyang nabulag sa isang iglap. Pagdilat niya, nasa isang ibang mundo siya. Madilim, malamig, puno ng sigaw ng mga bata at babae. Nakikita niya ang bawat pagpatay, bawat paghihirap, bawat kaluluwa na hindi nakaligtas. Nasa loob siya ng alaala ng bahay. Doon niya nalaman, ang mata ay isang sumpa. Isang ritual na isinagawa ng isang kulto noong panahon ng gyera para ikulong ang mga kaluluwa sa loob ng bahay. Ginawa itong paggalang kapalit ng kapangyarihang itim. May dalawang pagpipilian si Clarice. Iwan ang bahay at takasan ang lahat ng nakikita niya, o basagin ang altar gamit ang pendant na tatagpuan niya sa loob ng kahon. Isang bagay na ayon sa diary, maaaring magpalaya sa mga kaluluwa, pero maaaring ikulong sa kanya ang sumpa. Pilit na lumalaban ang kanyang isipan, nanginginig ang kanyang katawan.
Ngunit sa huli, binasag niya ang altar. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Bumitak ang lupa sa ilalim ng bahay. Isa-isang naglaho ang mga aninong gumagapang sa dingding. Ang mata pumikit at biglang nawala. Pagkatapos ng lahat, natagpuan si Clarice kinabukasan. Wala sa sarili, nakaupo sa harap ng bahay, tahimik at nakatitig lang sa kawalan. Dinala siya sa ospital, pero hindi na muling nagsalita. Mula noon, tuluyan ang gumuho ang bahay sa sitio San Isidro. Pero may isang tanong na naiwan. Kung ang mata ay basag na, kaninong mata ang bukas pa rin? Tuwing gabi, sa may balete ba?